Ginagamit lang ba sila? Ito ang matinding pahayag ng isang retiradong Marine Colonel tungkol sa kontrobersyal na 18 Maleta Boys na patuloy na pinag-uusapan sa Senado at social media. Patuloy na umiinit ang usapin tungkol sa tinaguriang T-18 Maleta Boys na naging bahagi ng mga aligasyon kaugnay ng umano'y pamamahagi ng mga maleta na mailamang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ngayon, isang dating mataas na opisyal ng militar ang nagbigay ng kanyang pananaw tungkol sa kontrobersyang ito. Sa isang panayam sa Memo with Corina, tahasang sinabi ni retired Marine Colonel Ariel Querubin na naaawa siya sa mga tinaguriang 18 Maleta Boys. Ayon kay Querubin, naawa nga ako sa kanila kasi nagagamit lang sila. Nakikita naman natin kung paano ginagamit lang sila nung mga gustong mag-destabilize. Dahil sa pahayag na ito, muling nabuhay ang debate tungkol sa tunay na papel ng mga nagpakilalang dating bodyguards o ex-marines na naglabas ng mga aligasyon tungkol sa umano'y pagdadala ng mga maleta para sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa mga nakaraang linggo, naging sentro ng atensyon ang kanilang mga testimonya matapos lumutang ang mga paratang na may mga maletang naglalaman umano ng pera na ipinapadala sa iba't ibang personalidad sa gobyerno. Ngunit kasabay ng mga aligasyong ito ay ang pagdami rin ng mga tanong. May sapat bang ebidensya? May mga dokumentong magpapatunay? At may mga tao bang gumagamit sa kanila para sa mas malaking layuning politikal? Para kay Querubin, tila malinaw ang kanyang pananaw. Naniniwala siya na may mga puwersang maaaring nakikinabang sa sitwasyon at ginagamit ang isyu para sa tinatawag niyang destabilization. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay opinyon at pananaw ni Querubin batay sa kanyang pagsusuri sa sitwasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga investigasyon at pagdinig kaugnay sa mga aligasyong ibinabato ng grupo. Samantala, may mga opisyal naman na naniniwalang mahalagang pakinggan ang lahat ng testimonya upang malaman kung may katotohanan sa mga paratang. Mayroon ding mga nagsasabing hindi dapat agad baliwalain ang mga pahayag hanggat hindi pa natatapos ang masusing pagsusuri sa mga ebidensya. Kaya habang tumatagal ang kontrobersyang ito, lalong lumalawak ang usapan. Hindi na lamang ito tungkol sa mga maleta. Hindi na lamang ito tungkol sa mga pangalan na nababanggit. Ito ay usapin na rin ng kredibilidad, ebidensya, at kung paano matutukoy ng publiko kung alin ang katotohanan at alin ang bahagi lamang ng politikal na banggaan. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Magkakaiba man ang pananaw ng mga personalidad na sangkot sa usaping ito, ang katotohanan ay dapat pa ring nakabatay sa ebidensya at hindi lamang sa mga akusasyon o opinyon. Habang wala pang pinal na resulta ng mga investigasyon, patuloy na naghihintay ang publiko ng malinaw at konkretong mga sagot. Sa tingin mo, ginagamit lang ba ang T-18 Maleta Boys para sa mas malaking agenda o mahalagang marinig at imbestigahan ang kanilang mga testimonya? Comment, imbestigahan kung naniniwala kang dapat suriin ang lahat ng ebidensya. Comment, ginagamit kung sa tingin mo may mga puwersang nakikinabang sa kontrobersyang ito. I-follow at i-share para sa mas marami pang updates sa mga usaping politika at imbestigasyon.